Hi guys, good morning. This is Vinci Moto guys. Sobrang tagal na natin guys na hindi nakapag-vlog. Ngayon guys, bibigay pala ako ng tips guys kung paano natin ma-maximize yung fuel economy gamit ang isang motorcycle. So, tara na guys. So, bago ang lahat guys, i-shout out ko muna to guys. Ang loyal subscriber ko guys. Shout out kay Eljon Piraan. Siya po ay eksperto sa under chassis repair guys sa mga sasakyan. So, pwede nyo siyang kontakin guys through Facebook, Eljon Piraan. Siya po yung mismong gumagawa sa sasakyan ko guys at sobrang solid guys, no? Napaka-affordable nila, may mga parts na rin sila. Located po sila sa Minglanilla guys. At saka wag po kayo mag-alala guys kung malayo kayo kasi pwede sila sa home service, no? Shout out din kay Jillian Suliano guys. Isa din po siya sa expert sa under chassis. Kasamahan po siya ni Eljon Piraan. Shout out din kay Roji guys, isang subscriber ko guys sa YouTube. Shout out kay Rodel Vivar. Shout out kay Eljon Pubs. And dami po nilang napapa-shout out guys. Pasensya na po sa iba guys na hindi ko ma-mention dito kasi sobrang dami po ninyo guys. At kung sino man kayo, shout out na sa inyong lahat guys, no? Ngayon guys, punta pala natin guys is China Embassy guys, no? Kasi mag-appearance tayo sa visa natin. After nyan guys, diretso na tayo sa opisina para sa work. So tara na guys. So, unang-una guys, paano tayo makatipid guys is dapat guys gagawin natin yung proper maintenance guys, no? Parang weird siya guys, no? Kasi maintenance nga ay magastos nga yung maintenance eh. Pero sa totoo lang guys, mas makatipid po kayo kung nagmi-maintain tayo ng motor natin. Kasi babawian tayo doon sa gas guys. So, ang basic na maintenance guys, kung paano tayo makatipid is hindi yung pagpapaganda ng motor guys yung pagpapapugi. Is ang basic guys is yung pagandahin natin yung guys, tinatawag na combustion, no? Kasi guys, iisod lang yung motor natin guys dahil sa energy. So, ang source of energy guys is heat or yung combustion. Pagka maganda ang combustion guys, mabilis umarangkada, mabilis tumakbo ang motor natin na hindi tayo gaanong pipihit sa accelerator or sa throttle. Tulad dito guys, o konti lang. Na agad. Parang sobrang gaan guys ba? So nakakatipid tayo sa gas. Kung araw-araw natin yan guys gagamitin ng motor at nakakatipid tayo araw-araw, naku guys, sobrang laki ng guys, katipiran. So para mapaganda ang guys, combustion, kailangan natin ng pagandahin yung tatlong component ng combustion. Mabubuo ang combustion guys kung meron tayong gasolina or fuel, kung meron tayong hangin or oxygen, kung meron tayong ignition or spark plug. Of course guys, meron tayo niyan lahat. Ang problema, na-maintain ba natin? Maganda ba ang hangin? Eksakto ba yung hangin? At maganda ba ang gasolina? Nagpapalit ba tayo ng spark plug? Maganda ang quality ba ng spark plug natin? Ayan, dapat ang natin guys, tatandaan guys na kung isa sa tatlo na yan ang wala sa ayos guys,
makaka-apekto talaga ng ano guys, ng combustion. Or ibig sabihin guys, kung may isa niyan guys na mawala guys, walang mangyayari na combustion talaga eh. Pero parang rare naman talaga na may isa na mawala dyan. Kasi nga kung hindi andar, may papalitan ka talaga eh. Pero ito lang guys, hindi nga nawala guys. Ang pangit naman, bawa sa filter. May filter ka nga, oo, umandar nga, tama. Pero maganda bang higop ng motor mo ng hangin, no? Yung filter mo sobrang na guys, sobrang dumi na guys. Ibig sabihin may apektuhan yung volume ng hangin guys. At saka pangit na yung natin, fuel air mixture. So pangit na rin yung combustion natin guys. So once pangit ang combustion, mahina ang heat o mahina ang energy na ibigay guys. Kaya pipihit tayo sa throttle guys. Diyan tayo makakagastos sa gasolina guys. Matatakaw na yung motor natin. Bakit ang takaw ng motor ko? Kung ano-anong ginagawa guys, no? Pinapa-overhaul kasi daw matakaw na. Pero yung pala guys, basic lang. Nandoon lang pala sa filter, no? Pangalawa guys, kailangan maganda ang natin guys, yung ignition, no? Huwag yung tipirin guys yung spark plug guys, no? Kailangan magandang klase spark plug. At saka dapat nagpapalit tayo ng spark plug regularly. Kasi kahit may magandang gasolina ka pa guys, may magandang hangin ka or enough na hangin, kung wala din namang magandang pangsindi guys, palyado pa rin yung motor natin. Once palyado, mahina yung pwersa. Once mahina ang pwersa, pipihit na naman tayo ngayon ng sobrang laki sa throttle natin. Kaya magastos tayo sa gas. Pangatlo guys, yung natin, gasolina guys, no? Pumili tayo ng guys, malinis na gasolina guys, no? Yung gasolina talaga guys, madaling liliyab guys. Kaya maganda ang guys, maganda ang combustion pagka maganda ang gasolina, mabilis lumiyab, no? So pag ang gasolina mahaluan ng guys, halimbawa lang yung gasolina hinaluan ng diesel, posibleng liliyab pa rin yun guys. Pero yun nga, mahina na yung quality. O yung gasolina mas malala guys kung hinaluan ng tubig na may food coloring, no? Hindi natin mapansin yan. Kaya hanggat maaari guys, umiwas tayo sa bote-bote na yan, no? Hindi naman siguro lahat ng nagbote-bote mandadaya, pero mahirap na guys, iwasan na natin. Saka magpagas tayo guys sa mga well-known or famous na gasoline station guys, no? Yung iba kasi guys, hindi man siguro nandadaya sila, pero baka may leak lang yung nila, tangke, kaya nagkakatubig na yung mga gasolina nila. Yun ba? Alam nyo naman sa Pilipinas guys, baha ng baha. Kaya paano kung nakapasok yan doon sa tank nila? Kaya maganda guys na i-maintain natin yung magandang gasolina, malinis na filter, at saka quality na spark plug. Ito pa guys, para mas makatipid tayo guys, kailangan yung gulong natin guys is properly inflated, or dapat tama yung hangin, okay? Hindi flat guys, kasi may tinatawag na traction guys. Yung traction guys, or sa Tagalog, is kapit ng gulong sa kalsada. Gaano kalaki yung kapit guys, ibig sabihin malaki yung traction. Once malaki ang traction guys, malaki yung resistance, no? Resistance guys sa Tagalog, kontra, kumukontra. Okay. Once malaki ang kumukontra guys sa pag-isod ng motor, malaki din yung kailangan natin na gasolina, no? Or energy. Kaya hindi tayo makatipid guys pagka flat yung kulang sa hangin yung natin, gulong. Kaya paano ba malaman na tama na yung hangin natin sa gulong? Titingnan nyo sa guys, mismong gulong, may nakalagay dyan na PSI or pressure guys, no?
Minsan 42 PSI, 40 PSI, depende po yan sa design ng gulong guys. Halimbawa 40 PSI guys, pwede kayong mag mag 36. Yan. Yung freewheeling ng motor ko, and tulad nito, pag nag-off ako ng accelerator, ang layo pa ng tatakbuhin ng motor guys, na wala akong pinipihit, no? Ayan, no? Kasi tama yung gulong, tama yung hangin. So importante yan guys, tandaan nyo guys, properly inflated yung gulong dapat. Next guys is driving habit. Maraming hindi nakakaalam nito guys, akala nila baliwala lang, no? Hindi nila napansin, papa-overhaul na sila ng makina kasi matakaw na, ayun pala, o di kaya nagpapa-overhaul sila ng CVT, kung ano-ano pa dyan. Yun pala, driving habit lang pala ang problema, no? Tulad dito guys, yan, ma-anticipate ko yung stopping. Bakit pipihit pa ako? Bakit magbe-brake pa ako? Hayaan ko na lang na makarating doon ng sa stopping point ang motor, na hindi ako gumagamit ng brake. Kasi yung brake guys is nagsasayang tayo ng gas sa brake, sa totoo lang, no? Kasi bago umisod yung motor, gumastos tayo ng gasolina, no? Nung umisod na, pinapigil din natin gamit ang brake. So kailangan na naman natin gumastos uli. Ganon yan guys. Driving habit, napaka-importante guys. At saka guys, tip ko sa mga naka-scooter guys, ito Inmax gamit ko. Napansin ko nito guys is pag 50 na guys, lalong tumipid na. Bakit guys? Kasi ang mga scooters guys is naka-CVT, no? Pagka ganyan lang lagi guys, yung parang bumubuhilo ka lagi, napakalaki yung yan, tinatawag na slip or dulas. Dumudulas-dulas pa yung mo dyan, yung belt. Kasi hindi pa naka-stable yung natin, yung takbo at saka RPM ng makina. So yung dulas na yun guys is na yun guys, gas na yun guys na nasasayang, no? Kaya panatilihin natin guys, hanapan natin ang paraan na nakakabuhilo tayo, no? Kasi guys, ang isa din sa guys, sa factor na nakakatipid tayo sa pagbubuhilo guys is, once nakabuhilo tayo guys, may momentum na yung natin, motor, no? Momentum, magaan na siya guys. Pitik-pitik na lang yung accelerator mo, napakabilis na ng motor. Tapos pag i-off ko yung accelerator guys, tulad dito guys, wala akong accelerator, wala akong throttle, pero ang motor, ang layo ng tinakbo. So ganun yan guys, once nakabuhilo tayo, tapos off natin accelerator, patakbuhin natin ang patakbuhin lang, huwag tayong mag-brake hanggat maaari. Nakakatipid tayo guys, napaka-effective. Kilalanin din natin yung yung mga motor natin, no? Kung anong RPM tayo nakakatipid. So importante yan guys. Tapos during sa guys, long stoppage guys, dito sa Cebu guys, kalimitan dito sobrang haba ng ng time sa stoplight, no? Minsan abot nga ng 200 eh. So yung 200 na yan guys, nasa yan, 3 minutes mahigit. So 3 minutes na under yung makina guys, malaking na yun guys, malaking gastos na yun guys. Kaya off natin guys, dali lang naman guys, ito lang kill switch lang, off natin yan guys. So nakakatipid tayo. Bakit tayo nakakatipid guys? Kasi sa unit pa lang ng consumption guys is tulad dito guys, kilometer per liter, no? Ibig sabihin ito 29 kilometer per liter. So ibig sabihin nakatakbo daw ako ng 29 sa 1 litro. Ngayon pag umandar yung ko guys, umandar yung makina ko guys, tapos hindi naman tumatakbo, bababa yung guys, bababa yung tinakbo, tataas yung konsumo.
Kasi nga 29 kilometer per liter, no? Magiging ano yan guys, 27, 26, kaga ganun. Kaya patayin natin lang guys pagka alam natin na matagal pa yung yung hihintayin natin, lalo na sa mga stoplights guys. Anticipated talaga natin kasi may timer yan eh, kaya pwede nating patayin guys, tapos on na lang natin pagka malapit na mag-go. So I think guys, nasabi ko na yung mga basic guys kung paano tayo makakatipid, no? So mahalagang bagay talaga guys, no, na makakatipid tayo, kasi alam nyo naman marami tayo na pilit pinagkasya yung sahod natin para lang maka survive tayo sa isang buwan, bago maubos yung natin, sahod. Sa sahod na naman tayo uli. Tapos hindi lang yan guys, dapat makasave tayo guys. So naistudihan ko dito guys na binago ko lang yung driving habit ko. Parang nakakatipid ako ng ng 1,000 sa isang buwan. So napakalaking bagay na yun guys, no? Alagang-alaga ko na nga yung motor, nakakasave ako. Sobrang importante guys. 1,000, malaking bagay na yun guys. Pwede na tayong magbayad sa yan, sa tubig, or baka pwede na tayong magbayad or bumili ng gas na pang guys, pang luto. O di ba? Napakalaking tulong na. Kaya sana ay may natutunan kayo guys sa mga sinasabi ko guys, at sana i-apply nyo guys, at nakikita nyo ang guys, yung result. Kung may man guys, may dagdag man kayo guys, sana guys, i-comment nyo sa baba para madagdagan naman yung knowledge namin guys kung paano makakatipid sa gasolina, para naman marami tayong makakasave guys, no? So comment po kayo guys, at saka kung nagustuhan nyo ang video na to guys, paki-like and subscribe guys. At kung gusto nyo lang naman guys, is paki-share na rin guys. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Vince Muto. Kung may mga katanungan naman kayo guys, paki-comment na lang po guys. Maraming salamat. Bye bye.